Dito sa bidyong ito, maririnig natin mga pre, na ang buhay ni PBBM ay matagal na palang pinagplanuhan na kitilin. Okay, kasi may sinabi po si Digong dito. Oo. Gusto nyo marinig? Panoorin po natin. O, maglagay na po kayo ng headset sa inyong mga tenga para marinig po ninyo. So, sabi nila, sinungaling daw si Madriaga. Pero, tumutugma po yung mga statements ni Madriaga sa dito sa bidyong ito, no, sa mga sinasabi ni Rodrigo Rua Duterte. No? Pakinggan po natin. Lakasan ko, lalakasan ko to kasi para hindi kayo mabitin. Yan. Masyado malakas. Wait lang, hinaan ko. Ng Vice President. Masyado malakas eh. Hinaan ko lang. Tatak yata ako ng Vice President. Tapos patay ko yung presidente. Hindi patas lang ngayon. Or I will ask my daughter to run. And I will run as Vice President. Tapos sabihin mo, Narinig niyo po? Isa-isahin po natin ha. Anong sabi niya? tatak yata. Kung tatakbo, ano sabi dito? Jakita lang natin to. Ang sabi dito? Tatak yata ako ng Vice President. Kung tatakbo yata ako ng Vice President. Sabi ni Digong yan ha. Kung tatakbo yata ako ng Vice President. Wait lang. Tapos patay ko yung presidente. Kung tatakbo yata ako ng Vice President, tapos patayin ko yung presidente. So may plano. Si Digong dapat yung tatakbo, pero naging Sara, di ba? Si Sara yung tumakbo. Tapos nung nanalo si Sara, ayun na, may pagbabanta na kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung iintindihin po natin ang bidyong ito, dapat si Digong ang tatakbong Vice President. Kasi siya ang papatay. Siya ang papatay kay President Bongbong Marcos. Ulitin. Tatak yata ako ng Vice President. Tapos patay ko yung presidente. Sa tingin niyo normal po ba yan na sabihin mo yan? Kung tatakbo kang Vice President tapos papatayin mo yung presidente. Hindi patas lang ngayon. Di patas daw na laban yun. Patas. Ang sasama nyo talaga. No? Mga DDS kayo, mga Duterte yun, sasama nyo talaga. Diba? O sabi nyo, galit kayo sa komunista, pero utak kriminal kayo eh, utak komunista kayo eh. Bakit nyo papatayin yung Pangulo pa? Papatayin nyo si PBBM para lang makuha yung posisyon niya? Bakit hindi nyo labanan? Bakit hindi nyo nilabanan noon si PBBM na mag-president si Sara Duterte, mag-president si PBBM, magbanggaan sila para patas yung laban? Bakit kailangan ng patayan? Traidor. Okay lang po magpatayan ha. Sa totoo lang. Wag lang pong traidoran. Kasi kung patraidor ka, wala kang kwentang tao. Pero kung bakbakan harap-harapan, ay okay pa yun. Tingnan mo tong plano na to. Ang sasama nyo talaga. Diba? O sa mga bagong pasok dyan, pakinggan nyo to. Tatak yata ako ng Vice President. Tapos patay ko yung presidente. Hindi patas lang ngayon. Or I will ask my daughter to run. Eto na. Or I will ask my daughter to run. So tumakbo nga si Sara. Natupad po yun. Si Sara po ang nag-vice president.
Pero yung plano tuloy pa rin. 'Di ba? Gets nyo? and I will run as Vice President. That was the name of the PBBM. In the event that BBM will not voluntarily step down or hand over the presidency to Sara, extraordinary measures of overthrowing BBM So tama po yung mga sinabi ni Madriaga dito kasi sinasabi nila, sinungaling daw po si Madriaga. Ang video po hindi nagsisinungaling. Si Digong po yung nagsasalita kanina. Si Digong po. Hindi po si kung sinong tao yun. Si Digong po yun. will be considered, which include assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, and even an armed assault of Malacanang Palace. It was also considered by PRRD to arrange assassination or armed hits of several government officials in order to cause massive civil unrest. So, ito po, sa pagkakaintindi ko po dito sa sinabi ni Digong, sa buong video na to, plano po ito ni Digong na sinusunod na lang po ni Sara Duterte. Diba? Nabuo po itong plano na ito dahil po kay Digong. Pia, si Reza Por, shoutout po Oh. Na, alam mo yon kung ano yung gusto ng tatay, sinusunod na lang po ng anak. Diba? Hindi po nagsisinungaling ang video. Diba? Hindi po nagsisinungaling ang video. Kaya nga lang, may plano silang ganito pero hindi po natupad. Pero wag pa rin po tayong pakampante kasi sabi nga ni Peebles, may Sara Army. Diba? May Sara Army. Nandyan lang po yung Sara Army. Ayon po kay Peebles Kung may Angel of Death, si Kibuloy, may Sara Army naman daw. Pero, seryosohin po natin yan kasi ang buhay po ng Pangulo ang pinag-uusapan dito. Diba? So, hindi po ito pwedeng gawing isa walang bahala, no? At dapat seryosohin po ito ng taong bayan at ng ating gobyerno. Wag po tayong sa mga DDS na yan, mga Duterte na yan, alam mo yung bilib na bilib. Bibilib ka ba sa mga ganitong klaseng katrayduran? Ako po, para sa akin, hindi po ito katanggap-tanggap. Hindi po ito kabilib-bilib. Oo. Sila po ay mga salot sa lipunan. Tandaan nyo, pag sinabing DDS, mga manyakis, mga adik, tumitira ng puno ng saging, diba? Mga patay gutom at mga hampas lupa. Yan po ang mga didilis. Didilis nga yung karamihan sa mga DDS, nung pinanganak po sila ng nanay nila, sila po ay pinutok sa iniduro. Doon po sila bumagsak. So, ayun, mga didilis, ang babaho nyo kaya tinawag kayong dutae kasi pinutok kayo sa iniduro ng nanay nyo. Once again, ito po, no? Play pa ba natin ulit? Hindi na siguro. Basta yun na yun, no? At isunod na po natin ito. Isunod po natin itong video ito, mga pre, no? May karugtong po. About naman po sa bobo natin, Senador. Asan na ba yun? Asan na ba yun? Ito. Pakinggan po natin to. Si Robin Padilla naman, yung daldal, nagagamit niya, kaya lang nonsense At saka ang mga sinasabi, salita ng mga may depresya sa utak, mga kaibigan. Totoo po, totoo. Yung mga salita ni Robin Padilla, salita po ng may diferensya dito sa pag-iisip, no? Magugulat kayo ngayon sa sasabihin dito, no? Ano po ba yung topic? Ito po yung topic. Pakinggan nyo. Katulad nito, masama bang solusyonan ng traffic? Hindi masama, di ba? Kailangan natin solusyonan ang problema ng trapiko. Tama? Tama. Mali.
Ito po. Alam nyo bakit? Ba't mali? Ito ang kanyang ang kanyang proposal. Nagigets nyo? Mali. Imbis tama yung dapat solusyon, paningin ni Ruben Padilla mali. Kasi meron siyang ilalagay dyan sa EDSA. Anong ilalagay? Ito po. Magtayo daw tayo ng cable cars. Para daw natin masolusyonan ang problema ng trapiko. Ha? Di ba? Pang out of the world yung utak ni Ruben Padilla, no? Oh. Pang ano talaga? Yung utak ni Ruben Padilla, pang 5 fingers talaga eh. Pang chocolate. Pang out of the world ang utak po ng inyong senador, Ruben Padilla. Imbis solusyonan yung trapiko, tama naman dapat, di ba, susolusyonan? Eh, para kay Ruben, mali. Oh. Mag-cable car na lang daw. Yun daw yung solusyon. Grabe to. Hindi matatanggap ng utak ko to. Alam mo yung mukha ko seryoso, pero yung utak ko tumatawi. Di ba? Oh. Ulitin nga natin. Si Robin Padilla naman, yung daldal, nagagamit niya. Kaya lang, nonsense eh. At saka ang mga sinasabi, salita ng mga may depresya sa utak, mga kaibigan. Katulad nito, masama bang solusyonan ng traffic? Hindi masama, di ba? Kailangan natin solusyonan ang problema ng trapiko. Tama? Mali. Alam nyo bakit? Ba't mali? Ito ang kanyang proposal. Magtayo daw tayo ng cable cars. Para daw natin Gawin tawa yan. masolusyonan ang problema ng trapiko. Ha? Grabe naman tawa yan, no? Yung pang-asar talaga. Ay, naku po. Imbis cable car, nagagastos ka pa ng malaki. May solusyon namang mas maganda pa sa cable car. Kaya, kalain mo yun. Ano yan? Sa EDSA, may cable car na. Puro na cable car. Imaginein mo, kung magpapa-cable car ka po, ilan bang cable car yung kailangan? Ilan ba yung population dyan sa area na yan? Marami. Hindi po lahat. Kung halimbawa lang, magpa-cable car nga, no? Hindi po lahat makakasakay dyan. Lalo na yung may mga trabaho araw-araw. Diba? Hindi po lahat makakasakay kasi sa cable car sa ibang bansa, ang maximum nga lang dun, 10. O yung population, ilan? Libo-libo. Mag-cable car lahat yan. Diba? Bobo talaga. Grabe. Bang klase ka, Ruben Padilla, no? Antibay mo, no? Ikaw talaga yung the best pagdating sa kabubuhan. Ito po, no? Isunod po natin to kasi pinagtatawanan na lang po ng estudyante. Etong si Sara Duterte. Sa isang paaralan. Di ko alam kung anong paaralan to, no? Pero panoorin natin ang video. Mga estudyante, oh. Tayo na, bakit ganun? Bakit hearing ni Sarah yung nandyan? Yung mukha ni Sarah yung nandyan? Yung pagmumura ni Sarah yung nandyan sa school na yan? No? Akala mo, Sarah, ha? Akala mo, kakampi mo lahat? Hindi. Yan o, ginagawa kang kengkoy dyan. Vice President ka, ginagawa kang kengkoy. Kasi yung ginagawa mo kasi, yung pagbabanta mo, ay hindi naman talaga dapat gawin yun, di ba? Di ba? Hindi dapat gawin yun. Pero, akala mo may bibilib sa'yo dahil nagbabanta ka, nagmumura ka sa Vice President ka pa naman. Pero tingnan mo, sa school na yan, ginawa kang kengkoy. Ginawa kang inutil. Di ba?
Oh. Masamang damo, matagal mamatay. PBM. Masamang damo, matagal mamatay. Mukhang tatay mo yung pinapatamaan mo, ah. Oh. Nasa school ka. Nasa school po yan, ha, si Sarah sa mga oras na yon. Oh, last month yata ito, last month, no? Ang kaharap niya dyan, puro mga estudyante. Tapos si Sara Duterte nagtatanim ng galit sa mga estudyante, mga puso ng mga estudyante. Tinuturuan ng kasamaan yung mga estudyante. Ang taong madaling mamatay daw, si PBBM daw. Ang taong madaling matagal mamatay, masamang damo, si PBBM daw yun. Tinuturo niya sa mga estudyante, tanga ka talaga, Sara Duterte. Ha? Nakakahiya po. Oh, anong natutunan ng mga estudyante dyan? Tinuturuan mo mambastos? Tinuturuan mo magalit sa Pangulo? Kung anak ko yung nandyan, Sara Duterte, kukunin ko talaga at mumurahin kita. Ha? Wag, ewan ko sa mga parents nito, mga ano na to. Hindi rin pumalag eh. Mga teacher, hindi rin pumalag. Sino matutulog? Wait lang ah. Huwag po kayong tumatawag pag naka-live ako. Madam Cecil, mamaya usap tayo. Oh. So, yun, no? Move po tayo dito sa isang ano natin. Ito maganda to. Pakita ko lang sa inyo to, no? Pasilip ko to. Oh, ito VP Duterte's bank tax record will show her true colors. So, dapat po ito talaga mabuksan na po yung bank records po ni Sara Duterte para magkaalaman na. Kasi kung ikaw talaga ay wala kang tinatago, no? Wait lang, replyan ko lang to. Kung ikaw ay wala kang tinatago, papayag ka. Pero ang tanong, papayag kaya si Sara Duterte na buksan ang tax records? Well, wala naman siyang magagawa kasi di umano 11 votes po yung kailangan para ma-open po ito. 'Di ba? 11 votes po yung kailangan para ito'y mabuksan. So, pag ito'y nabuksan, sabog po ang baho ni Sara Duterte. No? Talagang sa bagay kahit makita naman ng mga didiles yung katotohanan sa tax records na to, ay mananatili po silang tanga. Pero anyway, hindi na naman yun yung target ngayon no? Ang target po natin ngayon is may sa publiko po. Ang target po nila ngayon is may sa publiko kung ano ba talaga yung laman noon. Ano yung baho? Diba? Malinis ba si Sara o hindi? Diyan po natin malalaman. Diba? Kasi ang taong bayan po ngayon ay nawawala na po ng tiwala. Oo. Dito kay Sara Duterte. Ha? Oh, nawawala na po ng tiwala kay Sara Duterte. Mahirap po magtiwala sa taong utak kriminal, bastos, tamad, puro lakwat siya yung ginagawa. Diba? Pero kung ikaw, naniniwala ka pa rin ngayon kay Sara Duterte, pa-check up ka na. So kayo po, ano po yun yung opinion dito, reaksyon, pa-comment naman para mabasa po natin yan. Yung inyong mga kanya-kanyang reaksyon dyan. Sir, ano to, basahin nga natin. Sir, noon pa po, Duterte admin ay sumisingaw na po ang anomalya ng kaldero ng SEA Games. Pero walang matapang na nag-imbestiga. Takot matulad ni Dilema. Ayun nga. Oo. Panahon ni Digong yan eh. Oo. Pero ngayon, masisimula na po. Ayan. O, jakita natin to. So, ayan, sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel, ayan, kalimbangin nyo na po yan, like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa mga uploads po natin. Ayan, so, ayan, move po tayo sa next topic po natin.